Napakaganda ng pag-uusapan natin sa araw na ito. Pilipinas, ano na? Ito yung tanong natin dito. Bakit natin ay tanong yan? Sapagkat kalat na ngayong araw na ito ay nag-resign na po, nagretiro na po itong si Senator Ping Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Kalat na kalat sa social media at nag-trending po ito. Sa post natin kahapon na yun nga ang dahilan kung bakit siya nag-resign at sinabi niya pa lang doon na maraming nanggugulo sa kanya. Pero bibitinin ko muna kayo, syempre bago tayo magsimula, shoutout po muna sa lahat ng mga subscribers, mga viewers, mga silent viewers, at syempre pa yung mga bashers natin, alam ko nanonood lang sila dyan. Mag-comment kayo dyan mga bashers para masagot din natin kung ano yung mga komento ninyo tungkol dito sa nangyayari at mangyayari pa sa ating bansang Pilipinas. Kaya bago tayo magpatuloy doon sa pag-uusapan natin, bati muna tayo ng isang magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre pa sa mga kapatid natin, mga kababayan natin na nasa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Kamusta na po kayo? Nandito na naman po ang inyong likod, Boss Rick, ang Pilipinas, ano na? Kaya natin tinatanong yan kasi nga, dahil nagkakagulo, mukhang nagbago na naman ang ihip ng hangin dyan sa Senado. Sapagkat kahapon, sa video na sinasabi ko, na pinilabas natin dito, talagang inamin ni Senator Ping Lacson na talagang magbibitiw na siya sa kanyang pwesto bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Anong mga dahilan nito, mga kapatid, mga kababayan at mga boss? Ang isa sa mga dahilan na sinasabi niya, etong nanggugulo daw sa kanya. Para sa inyo, may nanggugulo nga ba sa kanya? Alam na ninyo kung sino yung tinutukoy niya na nanggugulo sa kanya. Kaya nga tinatanong siya nung mga angkor na nag-interview sa kanya, bakit suspended po ang session ng Blue Ribbon Committee. Ang dami niyang dahilan. Kesyo tumawag si ganito, na wag mo munang ituloy yan. Ikaw ang chairman. Tapos, sasabihan ka lang ng mga kasapi mo na wag mo nang ituloy kasi may unahin tayong ganito, may unahin tayong ganon, kesyo yung iba nakauwi na kasi nga nagdeklara ka na ng suspension. Ngayon, ang tanong natin dito mga kababayan, mga boss, ganito, bakit ba kapag ka natutumbok na yung mga taong may kinalaman, di umano, doon sa flood control ghost project na yan, mukhang lumilihis itong si Senator Ping Lacson. At itong si Senator Tito Escolbocol Soto. Bakit nga ba ganun sila? Naalala ninyo, ang sinabi niya, sabi niya, kahit hindi pa daw lumabas si Gutesa, iimbitahan na niya itong si Congressman Martin Romualdez at itong si Congressman Saldico. Ang problema, hindi niya pwedeng ipadalang sulat sa kanila mismo sapagkat may tinatawag na. Ano na nga yung tinatawag na yun? Nakalimutan ko na naman. Kaya, ang padadala niya lang ng sulat ay ang Speaker of the House na si Boji G. Kasi hindi niya pwedeng idirekta daw kay Martin Romualdez. Ang tanong, bakit ngayon mo lang sinabi yan? Kasi nga naman, sabi niya, wala naman daw dahilan. Ano ang dahilan para ipatawag sila? Utot mo, Blo. Nung panahon pa lang ni Diskaya at panahon pa lang ni Senator Rodante Marcoleta bilang isang chairman ng Blue Ribbon Committee, nabanggit na yan, mga ungas na yang mga pangalan na yan. Yang Saldico at yang Martin Romualdez. Wala pa bang dahilan para ipatawag mo sila, Senator Ping? Eto, mga reaction lang natin dito, mga opinion natin bilang Pilipino sapagkat karapatan natin mag-react sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Kasi Pilipino tayo, taxpayer tayo na ninakaw lang nila. Kaya nga mas maganda yung sinasabi ng ibang congressman dyan, yung tinatawag nilang may diferensya sa utak. Itong si Kiko Barsaga na nagsasabi na magpapanukala siya ng batas ng zero VAT. Para hindi na tayo magbayad ng mga VAT na yan. Kasi yung VAT na yan, nangyayari ngayon, bat-bat lang yan ng kahirapan. Imbis mahirap ng tao, nagiging bat-bat pa ng kahirapan dahil sa VAT na yan. Kasi nga naman, ninanakaw lang. At yung insertion na yan, lagi niyang pinapaalala na wala naman daw masama at hindi naman daw bawal yan dahil nasa batas nga naman yan, yung insertion na yan. Pero, nagiging masama lamang dahil sa nangyayari ngayon na sa kasalukuyan ay naging viral na itong ghost project na ito. Pero yung insertion na yan, wala raw yan kinalaman. At lahat naman daw ng mga senador ay may insertions.
Ngayon, tutok tayo rito. Napansin ninyo mga kapatid, mga kababayan at mga boss. Noong si Senator Rodante Marcoleta pa ang nag-iimbestiga bilang chairman ng Blue Ribbon Committee, diretso ang lakad, diretso ang takbo ng investigasyon. Kahit sino, kayang ipatawag ni Senator Rodante Marcoleta. Number 1 na nga dyan, yung mga diskaya. At syempre ba, mayroon siyang pinatawag dyan na isang congressman sa katauhan ni Congressman Toby Chanco. Kayang-kaya ni Senator Rodante Marcoleta magpatawag ng isang congressman kung talagang walang tinatago. Bakit itong si Senator Ping Lacson? Ang dami niya pang alibay. Hindi niya kayang ipatawag itong Saldico at itong Martin Romualdez. Bakit kaya? Yan ang tanong ng mga kababayan natin. Napansin ninyo? Itong si Senator Rodante Marcoleta, lagi niyang sinasabihan na masyadong magulo. May nakita ba kayong ginulo ni Senator Rodante Marcoleta o sadyang kayo lang ang nanggugulo? O kayo lang ang nagpapagulo dyan sa investigasyon? Malinaw, maliwanag, lahat ng mga lituntunin tinutupad ni Senator Rodante Marcoleta bilang chairman or bilang miyembro ng komite na yan. Bakit ba kayo naguguluhan? Unang-una yung sinasabi mong nanggugulo si Senator Rodante Marcoleta dahil doon sa opinion mo. Op ka ba? Ikaw yung chairman ng Blue Ribbon Committee. Tapos pagdating mo sa labas, magpapa-interview ka sa mga bayarang mga media at sasabihin mo yung opinion mo. Natural, entitled ka magsabi ng opinion mo. Ang problema nga, dapat iniisip mo muna. Teka muna, magbibigay ba ako ng opinion rito? Ako yung chairman ng Blue Ribbon Committee. Ako yung mismong pangulo na nag-iimbestiga. Tapos magbibigay ka ng opinion na sinasabi mo pa, mas credible pa. Yan si Bryce Hernandez. Buti na lang may nag-comment dyan. Maraming salamat po sa pagko-comment mo. Mas credible itong si Bryce Hernandez kaysa sa mag-asawang Diskaya. Paano nangyari yun? Eto, bibigyan natin ng importansya ito. Halimbawa, ako, judge sa isang kaso. Judge ako ha. Ngayon, yung kaso nandyan na sa akin. In-interview ako ng media ngayon. Alangan naman sasabihin ko, mas mabigat yung nandun sa panig ng umuusig kaysa doon sa inuusig. Pwede ba yon? Kaya sabi ni Senator Rodante Marcoleta, yung investigasyon na yan, pampulis lang. Magkaiba po yung investigasyon ng pulis, magkaiba rin yung investigasyon ng abogado. Kasi kung abogado ang mag-iimbestiga, talagang malupit yan. Paano mo nasabi, boss? Naranasan natin yan. Pag abogado yung magtanong sa'yo, kahit konting pagtingin, talagang sisinupin niya yan. Hahanapin sa'yo yan. Kahit maliit na bagay. Para hindi magkaroon ng butas yung kalaban. Hindi kagaya sa pulis, ako okay na yan. Nag-imbestiga pulis. Nasubukan mo rin yan, boss. Nasubukan din natin. Paano mag-imbestiga mga pulis? Hindi naman sa lahat, with all due respect, hindi po lahat ng mga pulis. Ganon. May mga pulis din na mga matitino. Pero yung mga pulis na iba, sa Google lang din, umasa. Aminin man ninyo sa hindi. Yan ang sinasabi natin dito. Bakit ba? Eto, maganda ito eh. Meron lang akong babasahin dito mga komento. Komento ito doon sa post natin kahapon. Eto. Galing ito kay Leah Roque. Sabi niya, nag-resign para mabilis pagtakbo. Kayo nang bahalang humusga. Ibibigay ko sa inyo. I-comment ninyo sa baba kung ano rin yung opinion ninyo, anong reaksyon ninyo bilang isang mamamayang Pilipino. Ito pa, galing ito kay Leonardo Corpin. Ito sabi niya, Lacson, napaghalata kasi kayo. Pag binanggit si Romualdez, hinihinto nyo at iniiba nyo ang tanong at topic. Totoo naman. Kaya, pinagdududahan kayo. Tingnan niyo, naalala ninyo yung si Gutesa nung in-interview niya? Ha? Hindi in-interview, yung inimbestigahan nila dyan sa Senado. May nabanggit itong Michael Yang. Aba, ang bilis sumagot ni Ping Lacson. Sinong Michael Yang? O kasi, connected kay Duterte naman yung Michael Yang. Naalala niyo, doon sa Malacanang Eka, sabi ni Gutesa, bahay Eka, dating bahay ni Michael Yang. Pagkasabing Michael Yang, aba, biglang nagsalita agad itong si Ping. Sabi niya, teka muna, sino ba yung tinutukoy mong Michael Yang? Ay hindi po, Eka ni Gutesa. Dati pong bahay ni Michael Yang. Di ba? Napasin ninyo? Bakit siya atat doon sa Michael Yang? Kasi nga, konektado yan. Kinukonek nila yan kay PRRD. Yan ang gusto nila mangyari. Eto ba? Isa. Galing ito kay Chikits Liwa Udanyal. Anong sabi niya rito? Naduwag na. Hindi niya talaga kaya. Hindi siya karapat-dapat. Sana ibalik na lang si Rodante Marcoleta para may makulong at managot. Totoo naman. Bakit? Kung hindi nyo kasi binulabog dyan sa Senate, itong si Senator Rodante Marcoleta na nakafocus na
sa kanyang investigasyon tungkol dyan sa mga ghost project na yan, hindi sana magka-leche-leche. Ang problema kasi, kagaya ng sinabi ni Senator Cheese, huwag tayong magpadala sa script na ginawa ni Martin Romualdez. Punitin natin yung script na yan. Anyari, eto na ngayon. O isa rin ito, Tito, School Bukol, Soto. Pagka sila, tinatanong, ini-interview ulit sila ni Senator Rodante Marcoleta, masama agad ang dating sa kanila. Pinapalabas ba nila na mas matagal sila kay Senator Rodante Marcoleta? Veterano na kayo, opo. Totoo po yan. Diyan na namuti yung mga buhok ninyo. Ilang taon na kayo pabalik-balik dyan? Ilang dekada na kayo pabalik-balik dyan? Senator Soto at Senator Ping, mukhang magka-classmate pa kayo. Dyan sa Senado. 1992, pinagyayabang pa ninyo. Matagal na nga kayo dyan. Baka yung upuan ninyo dyan, may ano na ng ano ninyo. May lamat na ng mga puwit ninyo. Dahil sa tagal ninyo dyan. Mga kapatid, mga kababayan at mga boss. Ito po ay opinion ko lang po ito. Akin lang ito, hindi ko sinasabi, ito yung opinion ng lahat ng tao. Depende po sa inyo kung ano yung opinion ninyo, i-comment ninyo sa baba at babasahin natin at dyan tayo, syempre, titimbangin natin. Diba? Kasi ganito nakikita ko na yung ano nila nakikita ko na yung laro nila Kaya tama yung sinabi ni Senator Chis Escudero Scripted ito. Bakit? Napansin ninyo? Ititigil na nila yung investigasyon dyan sa Blue Ribbon Committee. Dahil nga, mayroon ng ICI, Independent Commission for Investigation. Tama ba yan? O, i-correct ninyo ako kung tama yun o mali. I stand to be corrected. Yan ang sinasabi ko rito palagi. Ngayon, doon sa Congress, mga ubob din, ititigil na rin nila. Napansin ninyo, nung nabalitaan nila na mag-iimbestiga si Senator Rodante Marcoleta sapagkat siya pang chairman ng Blue Ribbon Committee, nakikipag-unahan din itong mga ob-ob doon sa Kongreso. Nag-imbestiga rin sila. Akala mo naman ito, nakikita mo naman yung mga nag-imbestiga. Sino ba nag-imbestiga dyan sa Kongreso? Abante! Atras! Buti na lang wala si Unano doon. Nakaka-high blood mga kapatid, mga kababayan at mga boss. Kaya gising, Pilipinas, ano na? Ito na ba yung Pilipinas ngayon? Ito na ba yung bagong Pilipinas ngayon? Marami pa tayong tatalakayin pero having said that, may bago tayo ngayon. With that, kagaya na sinasabi natin dito, mag-comment po kayo dyan sa baba para ma-involve kayo rito sa mga mangyayari at sa susunod pa na kabanata. Ito pa ang isang tanong ko sa inyo. Ngayon, na umalis na at nag-resign na kasi alam niya kasi naliliit yung kanilang bilang dyan. Bakit? Mayroon parang 5 senador from majority babaliktad papuntang minority. So, ibig sabihin, kung ilan sila 15 sila, ngayon, magiging 10 na lang. Tapos, pupunta yan doon sa siyam na minority. So, magiging 14, yung minority, sila 10. So, olas na sila. So, pwede na magkudita dyan. Anytime, any moment, pwede siyang palitan. Kaya ngayon pa lang, mag-resign na lang ako. Diba? Kahit palitan ninyo ako, ibig sabihin, mas maganda yung feelings ko. Mas maganda yung resignation kaysa yung tanggal. Mas maganda yun. Diba? Kasi nag-iisip yung mga yan. Sana nga mapalitan na lahat. Kaya nga meron ako nakitang post doon Lahat na lang dapat palitan. Lahat palitan na. Pati presidente dapat palitan na. With that, kagaya na sinasabi natin dito, mag-iingat po tayong lahat. Puro lang sa mga taong, Pilipinas, ano na?